Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago mo na lamang ako sa pangalang Carla, kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Kamaynilaan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 3rd year high school pa lamang ako. May katagalan na rin ang nakakalipas dahil nasa edad 40 mahigit na ako at malapit na mag-50. Magpagayon pa man, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye ng kwentong ito. Sa kadahilanang ito ang naging dahilan kung bakit kahit kailan hindi ko na ginusto o gugustuhin pang makabalik sa lugar na kinalakihan ng aking ina. Nang mga panahong ito ay hindi ko ipagkakailang puro pagbubulakpol at paglalakwat siya lamang ang ginagawa ko. Tubong syudad kasi ako at napabarkada talaga dahil medyo squatter ang kinatitirahan namin noon. Napasama ako sa mga kabataang gaya ko. Yung pagsasaya lang ang nasa isipan. Madalas akong lumiban sa klase namin para sumama sa mga kaibigan kong pawang pariwara ang buhay. Walang mga magulang o galing sa broken family. Ewan ko ba, hindi ko talaga naisip kung ano ang kalalagyan ko pagdating ng kinabukasan. Ang tanging gusto ko lamang noon ay ang maglakwatsa at magliwaliw kasama ang mga kaibigan ko na halos ituring ko na rin pamilya noon. Kaya naman ang malaman ito ng mga magulang ko na nagpapakahirap pag-aralin ako, napagpasyahan ng mga itong ipadala ako sa probinsyang kinalakihan ng aking ina sa isang lugar na nasasakupan ng Leyte. Hindi ko na lamang sasabihin ang eksaktong pangalan ng baryong yon. Nang malaman nga ng mga magulang ko ang pagbubulakbol ko at pagbagsak ko sa mga asignatura sa paaralan namin, ay walang pagdadalawang isip na pinatigil nila ako sa pag-aaral. Nagalit sila, nadismaya. Kaya nga sa galit noon, ayon sa kanya, mas maiging iuwi na muna ako ng probinsya para mailayo sa mga barkada kong hindi magandang impluensya. Anya pa nito, may titirahan naman ako ron, kung saan sila nakatira dati ng kanyang mga magulang. Sinabi din ng mga itong huwag akong mag-alala dahil may aalalay daw sa akin papunta ron at may magbabantay na siguradong magpapatino sa akin. Doon ko na din umano ipagpapatuloy ang pag-aaral ko na naudlot dahil na din sa kagagawan ko. Ura mismo, pinagbiyahe kami ng tiyahin kong si Marta patungo sa lugar kung saan ang dating kinatitirahan nila. Si Tia Marta ay ang masungit at laging nakaangil na bunsong kapatid ng aking inang hindi pa nakakapag-asawa. Kaya naman sa puder namin ito nakatira. Dahil na din sa magkasosyo sila sa negosyo ng aking ina't sanggang dikit din talaga ang dalawa nun. Pihikan kasi ito pagdating sa mga lalaki kung kaya't nagkaedad na lamang nang hindi pa nagkakanobyo. Sa palagay ko nga, tatanda na lang itong dalaga dahil na rin sa kasungitan na taglay niya. Sa naging buong biyahe namin ay tahimik lamang ako. Ramdam ko kasi yung hindi magandang aura ng tiyahin ko na halatang labag din sa loob nitong bantayan ako noon. Nang malapit na kami sa paroroonan namin, saka pa lamang ako kinausap ng tiyahin ko. Sinabi nito ang dapat at hindi ko dapat gawin pagdating sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, ay hindi ako pwedeng maggagagala mag-isa at tiyakin kong lagi akong may kasama kung lalabas man ng bahay at mag-iikot sa baryo nila. Mariin din itong pinaalalang wag na wag akong magpapaabot ng takip silim sa labas ng bahay at huwag makipag-usap sa mga taong hindi ko kakilala.
Marami pa siyang sinabi at pinagbawal sa akin nun. Sa dami nun, hindi ko na nga matanda ng iba. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa mga ito. Nang makarating na kami sa destinasyon namin ay masasabi kong hindi naman gaanong kaliblib ang lugar na yon. Marami ng kabahayan sa paligid. Sobrang linis ng kapaligiran. May kalakihan din ang bahay na tinitirahan namin. 2 palapag ito at pulidong semento na may gate na kulay itim. Yung disenyo nito, yun bang mga lumang bahay ng Kastila noong kapanahunan. Halos lahat ng bahay sa baryong yon ay nakikita kong pulido na. Bilang na lang sa daliri ang gawa pa rin sa kahoy at tamakan. Sa palagay ko nga ng mga sandaling yon, mapepera ang mga nakatira ron at malayo na talaga sa tipikal na itsura ng probinsyang inaakala ng karamihan. Kung susumahin, para mga bahay bakasyonan ng mga ito. Magpaganon pa man, nananatili pa rin ang katahimikan sa buong lugar. Marami pa din ang nagtatayog ang mga puno na nagbibigay ng lilim sa paligid. Wala ka din makikitang taong pag-alagala sa kalsada at labas ng kabayan. May mga panaka-naka naman akong namamata ang mga nakatambay pero nasa loob lamang ng malawak nilang mga bakuran. Nagtataka pa ako noon kung nasa tamang lugar ba talaga kami ng tiyahin ko. Dahil hindi ganong klaseng lugar ang nasa isipan kong dadatnan namin. Akala ko kasi nung una, yung tulad ba sa mga napapanood ko sa telebisyon, yun bang bakas talagang kahirapan at kagutuman. Pero mali ako ng akala nun. Bagamat malayo sa kabiasnan ng lugar na yon, para ka lang ding nasa syudad pero mas tahimik at payapa lang. Napakasariwa ng hangin at magaganda talaga ang mga tanawin. Yun pa lamang kasi ang unang pagkakataon kong nakapunta sa lugar na kinalakihan ng aking ina. Nang makarating kami sa tapat ng bahay, ay malakas na kinatok ni Tia ang gate at may tinawag na kung sinong Poncio Pilato. Pero lumipas na lamang ang ilang minuto. Wala pa ring nagbubukas sa amin nun. Bahagya ko munang inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Mula sa labas ng gate, kung saan makikita mo ang kabuuan ng bahay at mga bintana na may kalumaan na. Pero isang bintana ang nakaagaw ng atensyon ko nun. Nakabukas yon at nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Nakita kong may nakadungaw roon na isang babaeng sa tingin ko ay kaedad ko lang. Kahit na malayo, masasabi kong maganda ang dilag na yon dahil nakatingin siya sa gawin namin ni Tia Marta. Ano pa bang ginagawa mo dyan, Carla? Pasok na. Baka maabutan ka ng ulan. Dumidilim na yung langit. Sabi ni Tia Marta na nagpabalik sa akin sa ulirat nun. Pinagbuksan na pala kami ng gate at nagpatiuna ng pumasok si Tia sa loob. Dali-dali ko naman siyang sinundan papasok nun. Bitbit ang ilang bag na naglalaman ng mga kagamitan ko. Habang naglalakad, panaka-naka akong tinitingnan yung nasa dulong bintana kung saan ko nakita ang magandang babae. Naroroon pa rin ito. Nakadungaw habang nakatanaw sa amin na tila ba sinusundan niya kami ng tingin. Sa isang kurap ng mata ko, bigla na lang nawala ang babae at katakatakang sarado ng bintanang tinitingnan ko nun. Napakurap-kurap pa ako ng mga mata. Tiningnan maigi ang bintana nang bigla akong tanungin ang tiyahin ko kung ano ang tinitingnan ko doon. Wala po, tugon ko. Muli ko nang ibinaling ang tingin ko sa daan. Bahagya akong nakaramdam ng kaba dahil doon pero hindi ko na ito pinahalata pa sa tiyahin ko. Tia, may kasama ba tayo dito? Hindi ko na napigilang tanong sa tiyahin ko nun. Meron si Amor, tapos si Mang Raul. Sila lang dalawa yung kasama natin dito.
Tumango na lamang ako dahil sa sagot niya. Kayo po manang, hindi po namin kayo makakasama dito? Takang tanong ko sa ginang na nagbukas sa amin ng gate nun. Nako, hindi. Pumupunta lamang ako dito tuwing umaga para magdala ng mga pagkain. At minsan ay maglinis na rin. Paghapon na may umuwi ako sa amin. Ganun po ba? Inisip ko na lamang na siguro si Amor ang nakita kong babae kanina. Nako, andito na pala kayo. Pasok kayo. Bungad sa amin ng isang lalaking may katandaan na. Nang makarating kami sa tapat ng pintuan. May kalayuan din kasi ito sa gate ng bahay pero mula roon ay matatanaw mo naman ng maayos. Tipid ng initian lamang naman ni Tia ang lalaki saka ito pinakilala sa akin. Siya si Mang Raul, ang tagapangalaga ng bahay. Amor, maganda ka na ng pagkain. Nandito na sila. Ilang sandali pa ay may narinig akong kalabog sa loob ng bahay. Bago pa man tuluyang mabuksan ng matandang lalaki na bumungad sa amin sa pintuan. Itatanong ko na sana kung ano yon nang sa bigla nang pumasok sa loob si Tia Marta na para bang wala siyang narinig. Nagtuluyan na kaming makapasok. Pinasadahan pa ng tingin ni Tia ang buong paligid. At nakita kong malalim ang paghugot nito ng hininga na para bang sinasariwa ang dati mga alaala sa bahay na yon. Pumunta ito sa isang sofa at sa gilid lamang ay doon inilapag ang bag na dala niya. May dagdag ko lamang Sir Seth na may kaya talagang angkang pinagmulan ng aking ina. Hekta-hektarya po yung lupain niyo meron sila nun. Pero bago pumanaw ang kanyang mga magulang, biglang bumagsak ang pamumuhay ng mga ito. Tila ba bigla silang binawian ng kung sino mang nagbigay ng karangyaan sa kanilang pamilya. Ayon sa aking ina nun, marami silang lupain at sakahan sa nasabing lugar. Kilala din ang angka nila pero nang magkasakit ang kanilang padre de pamilya sa hindi malamang dahilan, naipagbenta ang mga ito sa murang halaga. Habang ipinapagamot ang kanilang ama ay katakataka umanong maging ang kanilang ina ay biglaan ding tinamaan ng sakit na hindi matukoy ng mga eksperto. Kahit anong paggamot nila sa dalawa, sa kasamaang palad, hindi na gumaling ang mga ito at halos sabay na binawian ang buhay. Kaya naman sa isang iglap, biglang naglaho ang kayamanang meron ng pamilya nila na minana pa mula sa mga kaninununuan nila noon. Tanging ang bahay na yun na lamang ang natira at ang mga mamahaling muebles roon na kailanman ay hindi nila binalak galawin. Kumalat ang kuro-kurong binarang o sinumpa umano ang mga magulang nila kung kaya't sinapit na mga ito ang kalunos-lunos na kamatayan. Hindi naman ipinagkailan ng aking inang may ugali talaga ang magulang niya at isa na nga si Tia Marta sa nakamana nito. Sa takot nga nila inay at ng mga kapatid niya, umalis sila ng lugar. Mas pinili nilang iwan na lamang ito kaysa naman mapunta pa sa kanila ang kung anong sumpang nakakabit na sa bahay na yon. Nasa tamang gulang na rin umano silang magkakapatid at si Tia Marta na lamang ang minor de edad ng mga panahong yon. Kaya naman napunta ito sa pudar ng nanay. Ang ibang mga kapatid naman ni inay ay nagsipag-ibang bansa mga ito. Ginawa na lamang bahay bakasyonan ng dating kinatitirhan nila. Pero sa pagkakaalam ko, swerte na kung may isa sa kanilang magkakapatid ang magbakasyon roon isang beses sa isang taon. Maging ang aking ina Tia Marta ay hindi ko na maalala kung kailan sila huling dumalaw sa bahay na dating tinitirhan nila. Kumuha sila ng mga magbabantay at mag-aalaga sa bahay na yon. Nang sa ganoon ay mapanatili ang kalinisan at kaayusan nito kahit na napaglipasan na ng panahon. Iyon ang kwentong alam ko sa likod ng malaking bahay na kinatitiran noon ng aking ina at kung bakit nila ito nilisan. Pero magpaganon pa man, hindi ko ito pinaniniwalaan. Tubong syudad ako Mahirap para sa akin maniwala ng mga ganong bagay. Isa pa, wala pa sa isipan ko mga kababalagang nangyayari sa paligid ng mga panahon na yon.
lingid sa kaalaman ko, Sir Seth. Sa mismong bahay na yon, mararanasan ko ang kahindik-hindik at hindi ko malilimutang karanasan sa tanang buhay ko. Makalipas ang 2 araw na pananatili ko sa bahay, wala akong kakaibang naramdaman. Hindi kasi ako lumabas at parating nasa loob lamang ako ng kwarto na itinuro sa akin ni Tia Martang dating silidumano ng aking ina. Kahit na bagot na ako ay hindi ko talaga tinangkang lumabas. Lalabas lamang ako ng silid kapag kakain na o hindi naman kaya ay magbabanyo. Pero makaraan ng ilang araw, ako na mismo ang nagkusang maglibot sa labas at loob ng bahay. Nakakaramdam na kasi ako ng pagkaburyo at nababagot na ako sa katahimikan ng paligid noon. Kulang na lang din ay mapanis ang laway ko dahil wala akong makausap. Wala din kasing komunikasyon kahit telepono noon. Kumbaga tinanggal, pinutol. At tanging radyo lamang ang naging libangan ko. Nung lumabas na ako, napapansin ko ang kakaibang tingin na ipinupukol sa akin ng magandang babaeng si Amor. Kung makatingin ay para bang yamot na yamot, pailalim kong makasipat. Pero kung tatangkain ko naman itong lapitan at komprontahin, ay tila ba sinasadya nitong iwasan ako. Kaya naman hindi kami magpang-abot. Pakiramdam ko nga, kahit malayo na ako sa mga magulang ko, at dapat ay makahinga na ako na maluwag dahil wala nang nanenermon sa akin. Kabaliktaran naman ang nararanasan ko. Sobrang tahimik ng paligid at madalas ay hindi ko alam kung saan pumupunta ang mga tao ron. Maging si Tia Marta. Kahit na malawak ang bahay ay sikip na sikip ako't ramdam na ramdam ko ang mga matang nakamasid sa lahat ng ginagawa ko. Pero sa tuwing hinahanap ko naman yon, wala akong makita. Maging sa pagtulog ko nga ay hindi na ako komportable. Para bang nakatingin pa rin sa akin. Tuwing sumasapit naman ang hating gabi ay nauulinagan ko ang mga nakakapangilabot na pag-alulungan ng mga aso. Hindi ko alam kung saan galing ang mga boses na yon. Rinig na rinig kong nasa malapit lamang ang mga yon pero katakatakang wala naman alagang aso ang mag-amang tagabantay ng bahay at maging ang pinakamalapit na kapitbahay. Nang minsang tinanong ko naman si Mang Raul kung saan galing ang mga kakaibang naririnig ko ay sinasabi lamang nitong sa mga kapitbahay lang. Nang sumunod na araw, kinausap ko ang tiyahin ko kung saan ito pupunta, kung bakit madalas siyang wala sa bahay. Sinabi lang naman itong sa mga amiga niya dati lang siya nagtutungo at wag ko na siya umanong hanapin pa at parati namang nasa bahay si Mang Raul at Amor. Kung may kailangan umano ako ay sa dalawa ako magsabi. Matapos niyang sabihin yun ay napatango na lamang ako bago tumingin kay Amor na nasa harapan ko ng mga sandaling yon at kasabay mag-almusal. Napag-alaman kong nag-iisang anak lang ni Mang Raul si Amor. Kaidaran ko lamang ito. Pero magkaganon pa man, ay malayong malayo ang kilos at pananamit naming dalawa. Kung titingnan mo siya, ay hindi mo aakalaing 16 anyos pa lamang ito. Aakalain mong nasa 20 mahigit na dahil sa kasuotan nitong mahaba at balot na bestida. Misteryosa at tahimik na tao si Amor na para bang napakarami nitong tinatago sa sarili. At halos hindi ito nagsasalita kapag hindi mo sasadyaing tanungin o kaasapin. Bilisan mo nang makapunta na tayo ng bayan. Putol ni Tia Maria sa iniisip ko. Muli ay tumango na lamang ako at pinagpatuloy ko ng pagkain ng agahan. Habang kumakain, napapansin ko ang panakanakang pagsipat ng tingin sa akin ni Amor. Pailalim yon. Nakakaramdam na ako ng pagkainis nun. Pinilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil nasa harap kami na ang pagkainan
at hindi ko ito pwedeng basta nalang komprontahin dahil katabi niya ang kanyang ama. Ang ginawa ko'y binilisan ko na lamang ang pagkain at tinapos na kagad. Asiwang-asiwa na kasi ako sa pamamaraan ng pagkakatitig ni Amor sa akin, na sa tuwing titingnan naman ito, sa kababaling sa iba. Matapos ko makapag-ayos sa sarili, gaya ng sinabi ng tiyahin ko, nagtungo nga kami sa bayan para mamili ng ibang pangangailangan namin. Inakala ko pa noong makakaligtas na ako sa mapanuyang tingin at aura ni Amor. Pero laking inis ko nang isama ito ng tiyahin ko. Mula sa bahay hanggang sa pamilihan, tahimik lamang na nakasunod sa amin ang babae na para bang may sarili itong mundo. Maganda ito at hindi yun maipagkakaila. Pero kung susumahin mo maigi, ay tila ba kulang ito sa pag-iisip. At nikibuin kami ay hindi man lamang niya magawa. Sa tuwing kinakausap siya ni Tia Marta ay tanging pagtango at iling lamang ang tinutugon niya. Ni hindi pa makatingin ng diretsyo. Nakauwi na lamang kaming lahat-lahat. Ganun pa rin ang inaasta nito. Chang, maitanong ko lang. Bakit hindi nagsasalita si Amor? Nasa tamang pag-iisip po ba siya? Tanong ko sa tiyahin ko noon. Nang kaming dalawa na lamang ang nasa silid ko, tinutulungan niya akong mag-ayos na mga gamit kong pinamili namin. Ano ka mo? Takang tanong nito at pinaulit pang tanong ko. Nang maulit ko nga ang sinabi ko ay napakunot no ito at nagwikang, lahat na lang ng bagay ay pinagtutuunan mo ng pansin. Nandito ka para magtino at ayusin yung ugali mo ha. Yun ang pagtuunan mo at hindi kung sino-sino. Sermon niya. Pero nababakasan ko sa mukha nitong nagtataka din ito. Matapos niya akong sermonan, lumabas na ito ng silid ko. Napabuntong hininga naman ako dahil hindi ko inaasahang pagagalitan niya ako noon. Samantalang nagtanong lang naman ako at sa tingin ko ay wala namang masama ron. Pero bago maisara ng tiyahin ko ang pinto ng silid ko, nasipat ko sa labas si Amor na nakatitig na naman ng matalim sa akin noon. Dagli kong naramdamang sumikdo ang dibdib ko at napasinghap na lamang ako ng tuluyan nang maisara ni tiyahin ang pintuan. Ano kayang ginagawa ni Amor doon? Dahil wala naman na akong gagawin ng mga oras na yon, napagpasyan ko na lamang na matulog. Habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, naalimpungatan ako na maramdaman kong may kamay na humahaplo sa pisngi ko. Marahan at maingat yon na tila ba humahaplos ito ng pusa. Hanggang sa dumako ang kamay na yon sa tiyan ko. Doon naman ako nito hinaplos ng marahan. Nung una, binaliwala ko lang yon. Pero nang maalala kong nag-iisa lang pala ako dapat sa silid ko, at sino naman ang gagawa nun sa akin ay agaran akong napadilat at napabalikwas ng bangon. Nang makabangon, nakita ko sa may paahan ko si Amor. Blanko ang mukha nitong nakatingin sa akin. Dali-dali akong nagpalinga-linga para hanapin ang kung sinong humahaplos sa tiyan ko nun. Dahil hindi namang maaaring si Amor may gawa nun dahil nasa paahan ko ito. Takang-taka akong napatanong sa kanya kung may iba pa bang pumasok sa may silid ko. Tanging pag-iling lang naman ang naging tugon niya at sinabi nitong maghahapunan na. Matapos yun, dali-dali na itong tumalikod at lumabas ng silid ko. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yun ay kakaibang kaba ang nararamdaman ko. Na para bang natakot ako sa hindi ko malamang dahilan. Nagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Nang tingnan ko ang orsang maliit na nasa tabi ng kamang kinahihigaan ko, mag-aalas 6 na. Ikinalma ko ang sarili at nag-ayos muna ako bago nagtungo sa kusina, kung saan ang hapagkainan. Pagkarating ko sa kusina, naghahanda na sila na makakain.
Kaya naman naupo na lamang ako at pinagmasdang maghain si Amor. Habang tinitingnan ko nga ito, hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung hindi nga ba talaga siya ang humahaplos ng pisngi at tiyan ko noon. Imposible talagang siya. Alangan namang humaba ang kamay niya para maabot ang tiyan ko, di ba? Kahit na kumakain kami ay hindi ako mapakali. Panay ang pagsipat ko ng tingin kay Amor. Hanggang sa natapos na lamang kaming kumain, hindi ko pa rin masagot-sagot ang mga tanong na tumatakbo sa isipan ko. Kinagabihan, hindi ako nakatulog kaagad kakaisip. Idagdag pang kakaibang init at alinsangan sa paligid ang nararamdaman ko noon. Kahit na may hangin namang nakakapasok mula sa labas ng bintana. Init na init ako. Nang sumapit ang dakong 11:00 ng gabi, ay narinig ko na naman ang mga alulungan ng asong. Tila ba nasa labas lamang ng bahay namin. Nagtayuan na naman ang mga balahibo ko't unti-unti na naman akong nilukuban ng takot at kaba dahil sa mga naririnig ko noon. Nang sumilip ako sa awang ng bintana ng silid ko para tingnan kung nasaan ang mga ito, nagulat ako sa nakita. Tumambad sa akin ang mga naglalakiang aso. Napakarami nila, Sir Seth. Nasa labas ng bakod namin ang mga ito. Nakatingin sa bahay habang umaalulong at umaangil nang nakakapangilabot. Dahil sa takot ay napatakbo na lamang ako sa kama. Nagtalukbong ng kumot. Halos umabot din ng 1 oras ang ginagawa ng mga asong yon. Natigil lamang ang mga ito nang marinig ko ang boses ni Mang Raul na nagmura at nagsasalita sa lengguaheng Bisaya na hindi ko maintindihan. Pero galit na galit yon. Kinabukasan ay hindi ko na napigilan, Sir Seth. Kahit na bawal akong lumabas at mag-ikot ng mag-isa sa baryo, ginawa ko yon. Nataon namang wala ang tiyahin ko at si Mang Raul. Umalis sa mga ito dahil may pinuntahan sa bayan ng dalawa. Hindi ko din naman nakita sa loob ng bahay si Amor. Kaya naman malaya akong nakalabas ng bahay at bakuran. Habang naglalakad-lakad ako sa kalsada ay magiliw akong binabati ng ibang residente ron na nakakasalubong ko. Ang iba pa sa mga ito, tinatanong ako kung saan ako namamalagi at kung dayo lang ba ako. Magiliw ko din namang sinasagot ang mga ito pero nang magpresenta ang ilan sa kanila na samahan akong maglibot, ay mabilis ko itong tinanggihan. Hindi naman na sila nagpumilit pa. Hinayaan na lamang ako nun. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad ko ay sinisipat-sipat ko ang mga kabahayan para tingnan kung may mga alagang malalaking aso ba ang iba pang nakatira sa baryong yon. Pero laking pagtataka ko nang mapansin kong halos lahat sa mga nakatira walang alagang aso. Umabot na lamang ako sa pinakabungad at dulo ay wala akong napansin o nakitang bakas man lamang ng aso. Karamihan sa mga alaga nila, pusa, baboy, manok at iba pa. Tanging nag-iisa lamang ang merong alagang aso at nasa pinakabungad pa ito ng baryo. Malayo-layo na sa bahay na tinutuluyan ko. Nakatali pa yon at napakaliit pa. Kaya naman hindi ko lubos maisip kung paanong nakakarinig ako ng mga alulungan nun na malapit lamang sa bahay. At nasaan na mga asong naglalakihan na nakita ko nung nagdaang gabi lang. Iya, mukhang bago ka lang dito ah. Saan ang tungo mo? Tanong ng isang matandang babae na bahagyang nagpagulat sa akin dahil sa bigla nitong pagsulpot sa likuran ko. Naramdaman ko pang biglang pagtapik niya sa balikat ko noon. Hindi ko na nagawa pang magsalita
at sagutin ng matanda nang bigla na lamang may humila sa akin palayo rito. Nakita kong mabilis nitong tinapik ang balikat ng matandang babae. Kaya naman dagli kong tiningnan kung sino yon at napakunot ang noo ko nang makita kong si Amor ang humila. Nakatalokbong pa ito ng kulay itim na balabal at balot na balot ang katawan sa suot niyang mahabang bestida. "Pasensya na, Manang. Pauwi na kami." Malamig nitong wika nun. Saka mabilis akong hinila pabalik sa bahay. Hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yon ay kahit anong pagpupumilit kong makawala sa pagkakahawak niya sa kamay ko, hindi ko magawa. Tila ba napakalakas nito at hindi niya mabitaw-bitawan ang kamay ko noon. Habang hila-hila niya ako ay kitang-kita ko ang ibang mga nakatira sa baryong yon na nagsidungawan sa kanya-kanya nilang mga bintana at sinusundan kami ng tingin. Dahil doon, nakaramdam ako ng hiya sa mga ito at pagkainis kay Amor. Nang makarating kami sa bahay, binulyawan ko kaagad ito kung bakit niya yun ginawa. Napahiya tuloy ako sa ibang taong nakakita sa amin. Pero wala akong nakuhang sagot sa kanya. Bagkus, matalim niya lang akong tinapunan ng tingin. Mabalasik ito kung makatitig sa akin na talagang ikinatras ko. Ilang segundo din ang tinagal ko noon hanggang sa dumako ang mga mata nito sa tiyan ko. Rinig na rinig ko ang pagkaskasan ng mga ngipin niya na halatang nagpipigil ng inis sa sarili. Kasunod nun ay ang pagbuga niya ng malalim na hiningat. Mabigat ang mga paang iniwan na akong mag-isa sa sala. Takang-taka ako sa ginawa niya. Napatingin din ako sa tiyan ko noon. Natahimik ako saglit nang maramdaman kong biglang sumikdo ang dibdib ko. Inisip ko na lamang na kaya ko naramdaman yun dahil dala lang ng inis ko kay Amor. Dumiretso na lamang ako sa silid noon para makapagpahinga. Nang makauwi ang tiyahin ko kinahapunan, sinabon ako ng sermon at kulang na lamang ay pagbuhatan niya na ako ng kamay dahil sa inis at galit niya. Hindi ko kasi sinunod ang sinabi nitong huwag akong lalabas at gagala sa baryo na mag-isa lang. Galit na galit itong nagmumura sa harap pa mismo na mag-ama. Hiyang-hiya ako kay Mang Raul na mga oras na yon. At inis na inis ako kay Amor dahil tiyak kong siya ang nagsumbong sa tiyahin ko na lumabas ako mag-isa. Pero nang ambahan na ako ng tiyahin ko, bigla na lamang itong pinigilan ni Amor at nakita kong may binulong siya rito. Na ikapinanlaki ng mga mata ni tiya. Matapos yun ay sininghalan ako nitong magtungo sa silid tulugan ko. At wag na wag lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Wala na nga akong ibang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Habang nasa loob ako ng silid ay rinig na rinig ko ang naging komosyon ng mga ito. "Umalis na kayo kaagad. Bukas na bukas." Rinig kong wika ni Mang Raul. "Lintik talagang bata yan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Amor? Buntis si Carla?" Halos madigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang tinanong ng tiyahin ko sa anak ni Mang Raul. Nasapu ko na lamang ang bibig ko nang bigla kong maalala ang mga pinaggagawa kong kalokohan at makamundong bahagay sa syudad noon. Paano nangyaring buntis yung walang hiyang yan? Sus Maria Joseph, bakit kailangan maging ganito kakomplikado yung lahat? Dagdag pa ni Tia Marta, nabakas talaga sa boses ang pagkabahala. Baka naman hindi totoo ang mga sinabi mo, Amor, ha? May alitan ba kayo mga bata kayo, ha? Inis pang tanong ni Tia kay Amor noon. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mga yabag ng paa nilang patungo sa silid ko. Kaya naman napaupo na lamang ako sa higaan. Nang makarating na nga ang tiya ko kasunod na mag-ama, ay namalayan ko na lamang ang biglang paglapat ng palad ni Tia Marta sa magkabila ang pisngi ko noon.
Mabilis niyang nahablot ang buhok ko. Mabuti na lang at mabilis itong napigilan ni Mang Raul kaya naman hindi niya ako nakaladkad. Galit na galit niya akong tinanong kung ano ang mga pinaggagawa ko at sabihin umano sa kanya ang totoo kung nagdadalang tao ba ako noon. Hindi ko naman ito masagot-sagot dahil maging ako man ang mga sandaling yon. Gulong-gulo din at hindi ko lubos maipaliwanag ang mga nangyayari. Wala akong ka-idea kung nagdadalang tao ba ako. Basta't ang alam ko lang ay may bagay akong ginawa na batid kong isang malaking pagkakamali ko. Habang nag-aamok ng tiyahin ko ay panay-awat naman ni Mang Raul dito. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko at hindi na ako pumalag pa. Ilang sandali pa, natigilan lang si Tia sa ginagawa niya nang makarinig kami ng isang malakas na pagkalabog sa bubungan ng bahay, na para bang may kung anong malaking bagay ang bumagsak ron. Rinig na rinig talaga namin yon. Kasunod noon ay ang malalakas na alulungan ng asong naririnig ko sa tuwing sasapit ang hating gabi. Pero ng puntong yon, nasa dakong 7:00 pa lamang kaya naman nahintakutan talaga ako. Lahat kami ay natigilan at nakiramdam sa paligid. Hanggang sa marinig naming parang may taong naglalakad sa itaas ng bubungan namin. Sa tapat pa mismo ito ng silid na kinaroroonan namin noon. "Sino yan? Bumaba ka riyan na demontres ka't pagbabayarin talaga kita kapag nabutas mo yung bubungan namin." Galit na sigaw ng tiyahin ko. "Huminahon ka, Marta. Hindi ito yung oras ng pag-aamok mo. Hindi makakatulong yung ginagawa mong yan at palalain mo lang yung sitwasyon natin." Awat ni Mang Raul. "Walang hiya kasi itong batang to. Wala nang ibang ginawa kundi ang magbigay ng pasakit sa magulang niya." Muli pa nitong hinila yung buhok ko bago siya tumigil. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng mahihinang huni ng wakwak na para bang nasa paligid lang namin at halos bumulong na lang ito sa tenga ko. Bigla na lamang ding sumambulat sa paligid namin ang napakabaho at nakakasulasok na amoy. Hindi ko lubos maipaliwanag ang amoy na yon. Halo-halo na ito na tila ba imbornal at nabubulok na bangkay ng hayop o bulok na isda. Basta masakit yon. Humahagod talaga sa lalamunan. Napatakip na nga lang ako sa ilong ko. Hindi ko na alam kung saan ako matatakot at ano ang iisipin ko ng mga sandaling yon. Naghalo-halo ng emosyon ko. Lalo na nang marinig naming may kung ano ang kumakalampag sa bintana ng silid ko. "Isara mong maiging bintana, anak. Ikutin mo din yung buong kabayan at tiyakin mong wala silang mapapasukan." Utos ni Mang Raul sa anak niya. Agad namang tumalima si Amor at nagmadali nang tumakbo patungo sa bintana ko at ginawa ang sinabi ng kanyang ama. Matapos yun, lumabas na din ito ng silid para ikutin ang bahay. "Yan na nga ba yung sinasabi ko? Kaya hindi kita pinapayagang lumabas at magagagala sa baryo eh. Tingnan mo kung anong ginawa mo. Nilalagay mo sa peligro ang buhay nating lahat." Yaw-yaw ni Tia sa akin nun. Ano pong ibig mong sabihin?" "Aswang ang mga yan. Maraming aswang dito." "Sa sobrang katigasan ng ulo mo, wala kang pakialam sa mga nakapaligid sa'yo. Tingnan mo yung ginawa mo. Papahamak mo kaming lahat dito. Masyado ka makasarili." Hindi ko naman po alam, Tia. Pasensya na po." "Sasagot ka pa talaga, ha?" Singhal nito at muli na naman akong inambahan. Kaya naman napasiksik na lamang ako sa sulok ng silid tulugan ko. Hindi ko na nga tinangka pa ulit na magsalita dahil mas lalo lang itong ikakagalit ng tiyahin ko. Habang nagkakagulo sila ay nasa isang sulok lamang ako nun. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko at nilalamon na ako ng takot at kabang nararamdaman. Hindi lang sa mga nilalang na nasa labas,
kundi maging sa sinasabi nilang nagdadalang tao ako. Maya-maya pa, nakabalik na sa silid ko si Amor. Naisara ko na po ang lahat ng pwede nilang madaanan, tay. Mahinahong wika nito sa kabila ng mga nangyayari na para bang normal na ang lahat sa kanya. Salamat anak. Mas mabuti pa sa silid na namin tayo magtago. Nang sa ganon kung sakaling makapasok sila, sama-sama tayo. Nagpatiuna na nga ito sa paglabas ng silid ko para magtungo na sa silid ni Mang Raul. Nang akmang susunod na ako, saglit akong natigilan ng maramdaman kong biglang kumirot ang bandang ibaba ng tiyan ko noon. Nung una, naiinda ko pa ito. Pero makaraan lamang ang ilang minuto, ay tila ba sinusugatan at hinalukay na ang loob ng tiyan ko noon. Ano pang hinihintay mo dyan? Tanong ni Tia. Hindi na ako nakasagot pa nang maramdaman kong may mainit na dumaloy sa hita ko mula sa pagkababaikot. May kung anong nalaglag ron. Nang tingnan at kapain ko kung ano yon, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kulay pula ang likido. Inakala ko pa nga nung una na naihiya ko dahil sa takot, pero nang tingnan ko ang palad ko, halos manginig ang buong katawan ko. Nang makumpirma kong dugo yun, may laman-laman pa. Tiya, may dugo. Habol hininga akong tawag sa tiyahin ko. Mas lalo pang lumalala ang sakit na nararamdaman ko noon. Nanlalamig na rin ako't nanlalabo ng paningin ko. Maya-maya pa, nakita kong papalapit sa akin si Amor. Agaran naman akong napaatras nang makita kong dahan-dahang nagbabago ang itsura nito. Ang kaninang magandang mukha niya, bigla na lang tinubuan ng makakapal na balahibo at nag-uslian ang mga buto niya sa pisngi nun. Nanlilisik din ang mapupulang nito mga matang mabalasik na nakatitig sa akin. Nang tuluyan na itong makalapit sa akin ay hindi ko na nga namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang huling narinig ko na lamang ay ang boses ng tiyahin kong sumisigaw nun. Nagising na lang akong umaga na. Nasa loob na rin ako ng silid nila Mang Raul kasama ang tiyahin kong may kausap sa may telepono. Narinig ko pa ang boses ng aking ina at pinapabalik na kami sa syudad. Nang maramdaman naman ni Tia na gising na ako noon, napabuntong hininga na lamang ito. Tinapos na ang pakikipag-usap sa aking ina. Kaya mo na bang maglakad? Tanong niya. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ko. Sa kadahilan ng inaalala ko kung ano ang mga nangyari nang nagdaang gabi. Habang inaayos namin ang mga gamit ko ay sinabihan ako ni Tia na magpasalamat ako sa mag-amang tagapangalaga ng bahay. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi na umano kami makakabalik sa syudad ng buhay nun. Nang tanungin ko naman siya kung ano ang mga nangyari, matapos kong mawalan ng malay, ay sinabi niyang mas maiging ibaon na lamang sa limot ang mga yon. Huwag nang maraming tanong pa. Sana ay maging aral umano sa akin ang mga kababalaghang naranasan ko sa bahay na kinalakihan nila ng aking ina. Bago nga kami tuluyang umalis, ay ginawa kong sinabi ni Tia Marta. Nagpasalamat ako sa mag-ama nun. Napakarami kong tanong sa sarili habang nasa biyahe kami pabalik ng syudad. Natanging ang Tia Marta ko lamang ang makakasagot. Pero hindi ko na ito pinilit pa na sabihin niya sa akin ang lahat dahil batid kong ikakagalit niya lamang yon. At kitang-kita ko na maging siya, Sir Seth. Takot na takot. Pero magmula ng araw na yon ay bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Naging mabait at malumanay na ito ko makipag-usap. Hanggang sa dumating ang araw
na siya na mismo ang nagkwento sa akin kung ano ba talaga ang mga nangyari ng gabing nawalan ako ng malay. Ayon sa kanya, bago pa man ako himatayin ay may isang nilalang na nakapasok umano sa loob ng silid kung nasaan papalabas pa lang ako. Nabuksan naman ang bintana ng silid ko nun. Nagmamadali itong makapasok para maabutan ako. Pero sinalubong umano yon ni Amor. Napasigaw na lamang si Tia ng malakas nang tuluyan na akong bumagsak at nawalan ng malay. Dali-dali nga nila akong pinagtulungan ni Mang Raul na akayin patungo sa silid na mag-ama. Habang si Amor naman ang nakikipagpuno sa nilalang. At bago pa man kami makarating sa silid nila Mang Raul, ay may isa pang nakapasok sa loob ng bahay. Napakalaking aso umano noon na sa tingin ni Tia ay kasing laki na ng maliit na kalabaw. Dinidilaan pa nito ang mga dugo kong nagkalat sa lapag habang nag-aangil. Naghahanda na rin umano itong sumugod sa amin nun. "Magmadali ka, Marta! Ipasok mo na sa loob si Carla!" Utos ni Mang Raul sa tiyahin ko. Kahit na bigat sa akin si Tia dahil wala akong malay, hindi niya mano alam kung saan siya humugot ng lakas para mabuhat ako mag-isa. At nang tuluyan na nga siyang makapasok sa loob ng silid, naihiga niya ako sa papag. Mabilis niyang tinawag ang mag-ama para papasukin na sa silid ko noon. Nakita niya kasing hindi lang dalawang nilalang ang nakapasok sa loob, kundi marami na sila. Hindi niya alam kung ilan, pero nakakasigurado siyang sobra ito sa 3. Pero imbis na pumasok sa loob si Mang Raul, ito pa mismo ang nagsara ng pintuan ng silid nun. Halos walang mapagsidla ng takot at kabang nararamdaman ni Tia ng gabing yon. Naiiyak na nga din siya sa pangambang baka mapano mag-ama sa labas. Pero nang tangkain niyang muling buksan ang pintuan, natigilan siya na makita niyang nasa ibang anyo na si Amor. Hindi na ito tao. Para itong malaking pusa umano. Halos butot balat na ang kapayatan. Magpaganon pa man, batid ni Tiyang na si Amor ang nilalang na yon dahil ito lamang ang hindi sumusugod kay Mang Raul. Bagkos ay ipinagtatanggol pa nga nito ang lalaki kapag nadidihado sa labanan na yon. Manghang-manga umano si Tia sa lalaking katiwala dahil nakakaya pa rin itong makipagpalitan ng lakas sa mga aswang. Gamit lamang ang isang latigo na kung hindi siya nagkakamali, puntot ng pagi. Sa bawat pagtama umano ng latigo sa mga nilalang na yon, nasusugatan ng mga ito. Magpaganon pa man ay nagpupumulit pa rin umano ang mga itong sumugod sa silid nila Mang Raul kung saan kami nananatili. Hindi naman hinahayaan na mag-amang makalapit ang mga nilalang sa silid at hinaharangan kaagad nila mga yon. Umabot din na mahigit kalahati o 1 oras ang pakikipaglaban ni Mang Raul sa mga nilalang. Kaya naman hindi na alam ni Tia ang gagawin. Marami ng dugo ang nawawala sa akin noon. Doon niya tinawag ang lalaki para tulungan siyang asikasuhin ako. Pagkapasok ni Mang Raul sa loob ng silid, inumpisahan kaagad nito ang panggagamot sa akin kahit na may mga sugat at kalmot din siyang natamo mula sa pakikipagbuno sa mga nilalang na yon. "Ano nang gagawin natin?" tanong ni Tia. "Wala na yung bata sa sinapupunan niya. Nakuha na. Ang gusto ng mga animal na yan. Pati siya kunin na." Laking gulat at takot ni Tia sa nalaman niya. "Huli na yung lahat para sa bata. Yung magagawa ko na lang, iligtas tong pamangkin mo sa tiyak na kamatayan." Dagdag pa ni Mang Raul, naisahan umano kami ng mga nilalang. Inakala niyang pinagkainteresan lamang ako dahil dayo ako.
Pero walang nakakaalam na nagdadalang tao din pala ako kaya ganun na lang kayok ang mga yon na sumugod sa bahay. Doon ay sinabi din ni Mang Raul na kung hindi pa sinabi ng anak niyang buntis ako noon, hindi niya malalaman. Kung sana'y noong una pa lang ay alam niya na naagapan sana ang pagdadalang tao ko. Pero huli na ang lahat noon. Nang malaman yun ng tiyahin ko ay naiyak na lamang ito at naawa sa sinapit ko. Kahit nagagalit siya ay hindi niya maiwasang kabagan ako dahil magkadugo pa rin kami. Matapos akong lapatan ng gamot ni Mang Raul ay si Tia na mismong naglinis sa akin. At makaraan lamang din ng ilang oras nun, na wala na mga ingay na naririnig nila sa labas ng silig. Kumatok na si Amor sa pinto. Pinagbuksan naman yun ni Mang Raul. Sinabi nitong wala na ang mga yon. Naitaboy niya na ang mga ito at paumaga na rin kasi. Hindi na natakot pa si Tia kay Amor at inaasahan niya ng hindi ito normal na tao. Hanggang sa sumikat na lamang umano ang araw nun. Laking pasasalamat ko sa mag-ama, Sir Seth. Lalong-lalo na kay Amor na nung una, kinaiinisan ko na siya pang nagligtas sa akin. Nagbagong buhay na din ako at naging malaking aral para sa akin ang lahat ng mga ginawa kong hindi maganda, na nauwi pa sa pagbubuwis ng buhay nang sana'y magiging anak ko nun. Siguro nga ay hindi pa rin talaga siya para sa akin dahil kinuha agad ito nang hindi ko pa man lang nalalaman na nagdadalang tao pala ako. Pero magpaganon pa man, magmula noon ay naging maingat na ako. Hindi lamang sa bisyo na ginagawa ko nung kabataan ko, kundi pati na rin sa mga nasa taong nasa paligid ko. Hindi katagalan, ibinenta yung bahay na yon. Hindi na namin alam kung ano ang nangyari. Pero magmula din nun, hindi na ako bumalik sa baryong yon.